Yan, okay po. Magandang gabi po muli, mga magulang, mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli ang programang Tabak ng Espiritu na sa inyo po ay bumabati ng isang magandang gabi at maligayang panonood sa inyo pong lahat. Sumaatin po ang biyaya at ang kapayapaan na nagmumula po sa ating Diyos Ama na nasa langit at ng ating Panginoong Kristo. At ito pong muli yung lingkod si kapatid na Eric, kasama ko po si kapatid na Ansel, at kami po ay nag-aanyaya sa inyo sa ating pong muling pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon. At ang ating topic mula po sa Bible ay ang tinatawag na predestination at saka yung free will, no? Predestination and free will. Kung titingnan natin ito, parang ito po ay magkakontra, contrast, pero hindi po. Makikita natin kung anong sinasabi ng Biblia tungkol sa dalawang bagay na ito. Yung pong predestination, may kinalaman po yan sa parang pagtatalaga. Ayan, kapatid, ng kapalaran ng tao. Yun yung predestination. Yan naman free will ay kalayaan. Kalayaan kung saan mo gustong pumunta. Ayan, so parang magkakontra siya, di ba? So mamaya maliliwanagan po natin ito. Ito po ay request ng ating kapatid na Boyet at Mabel. Ayan, no? So matagal niyo na lang na-request to. Ngayon lang nakita ni kapatid na Ansel. Pasensya na kayo, no? Kaboyet. Pero sa kahabagan ng ating Panginoon ay bibigyan po natin to ng liwanag, kasi nag-follow up si Kaboyet nung nakaraan. Okay? At magpapasalamat tayo sa ating Panginoon sa pagkakataong muli niyang binigay sa atin upang tayo po ay makapagpatuloy sa ating pag-aaral. Sana po ay makasama namin kayo sa ating pong topic ngayong pong gabi. At kung meron po kayong mga tanong at meron kayong gustong liwanagin, maaari nyo pong ipadala dito sa ating programa. At hinihiling din po namin na sana po ay i-share natin ito sa ating mga kaibigan at mahal sa buhay, na sa gayon po sila man ay makinabang ng mga salita ng ating pong Panginoon. At nais natin batiin ang lahat ng mga kapatid natin na laging sumusubaybay. Good evening mga kapatid sa Luzon, Visayas, Mindanao, ganun din yung mga nasa abroad. Binabati natin sila. At nais ring patuloy ipabati ni Crisel yung kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay, yung mga nasa abroad, sila Ate Ronsi, sila Ate Lodi, Ate Sally, yan, sila Boogie, sila Rico, yan, sina Josie, sina Edith, okay? Si Ate Lourdes, yung pamilya niya, sina Mama, si Christine, yan, si Anthony, si Philip, yan, binabati natin silang lahat. At ganoon din yung aking mga kaibigan na nakakapakinig. Magandang gabi po sa inyo po lahat. At bago akong patuloy, kapatid na Ansel, bumati muna tayo. Salamat po, si Ka-Ansel po ito. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At yun din po sa mga kaibigan po namin na palagi po namin nakakasama sa ating pong programa sa Tabak po ng Espiritu. Sana ay nasa maayos po kayong kalagayan. I-share po muna natin ito para marami pa po tayo maging viewers. Yan, good evening po sa ating 28 viewers ngayong gabi. Salamat po sa 33 na nag-share. At sa mga kapatid po natin na patuloy na bumabati ng magandang gabi sa comment section, magandang gabi din po sa inyo. Sa mga kamanggagawa natin, magandang gabi rin po. At sa iba't ibang mga kapatid natin sa iba't iba pong mga lokal, no? Binabati rin po natin sila Kasol na nakikinig ngayon. Pati yung mga kasama natin dito sa RMT 7A. Hello po sa inyo mga kapatid. Binabati ko rin po sila Mama, Papa, si Ian at si Ann na nakikinig dyan sa GMA Cavite. Pati yung aking mga estudyante na nakikinig din. Pati si Ma'am Joanne Sipat na nakikinig. Okay po?
Bago po tayo magsimula, Eric, tayo po muna ay lalapit sa ating pong Panginoon. Samahan niyo po kami sa ating pong opening prayer. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na siyang makapangyarihan ka sa lahat. Amen. Aming Ama na nasa langit, pinupuri at sinasamba po namin ang iyong pong banal at walang hanggang pangalan. Amen. Salamat po Panginoon sa gabi na muli niyong ibinigay sa amin. Taglay po ang aming buhay at kalakasan. Opo. Pananampalatayang nagmumula sa inyo. Kung kaya't Panginoon, nakakapagpatuloy kami sa aming buhay at sa tungkuling tinanggap namin sa inyo. Amen. Panginoon, salamat din po sa panibagong pagkakataon na ito na muli naming tinanggap, na muli namin mapag-aaralan ng iyong mga salita. Opo. Samahan niyo kami sa buong oras po ng aming pong pagsaliksik ng iyong pong mga katotohanan. Opo. Bigyan kami ng karunungang magturo. Ganun din po ang mga tagapanood po namin na sila po inyong samahan. Bigyan rin naman ng kaunawaan sa mga salita mo na aming pong pag-aaralan. Siya Aming Diyos, ang banal na Espiritu Santo nawa, ang siya pong magpaunawa sa bawat isa sa amin ng iyong mga dakilang kalooban. Opo. At sa tulong mo, Panginoon, ay umiral po ang kapayapaan sa buong oras po ng aming pangangaral. Amen. Panginoon, humihingi rin kami ng kapatawaran sa mga kasalanang nakikita mo sa amin Opo. upang maging karapat-dapat po kami sa aming gawain ngayong gabi. Opo. Kami pakalinisin ng Panginoon at iyong kahabagan. Aming Diyos, nilalapit din po namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mong igawad sa kanila, Panginoon, ang pagpapagaling, ang iyong kapangyarihan para sa kanila upang manumbalik po ang kanilang mga maayos na kalusugan at sila po'y makapagpatuloy sa buhay na ito na minsan pang pinagkaloob mo po sa amin. Amen. Aming Diyos, pagalingin mo ang aming kapatid na Isabel, na siya po, Panginoon, ay dumaranas po ng karamdaman sa mga sandaling ito. Patuloy mo rin po, Panginoon, na gabayan ang aming pong mga kaibigan na nagnanais rin po, Panginoon, na maranasan ang inyo pong kapangyarihan sa kanilang buhay. Aming Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin. Buong puso po namin pinaniniwalaan na ipinagkaloob mo po, Ama, ang aming pong mga kahilingan. Ang lahat po ng ito ay aming inilalapit sa inyo sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu, sa tanging pangalan po lamang ni Jesus na aming Diyos, siya po namin dakilang tagapagligtas. Amen. Good evening pong muli sa lahat po ng mga nanonood dito po sa ating programa, at kayo po ay nandito sa programang Tabak ng Espiritu na patuloy pong ipinaglilingkod sa inyo ng Church of God and Christ in Spirit. At tayo po ay mag-aaral na po ng mga salita ng ating Panginoon. Ang ating topic, predestination and free will. Gusto nating maliwanagan itong bagay na to, na kung titignan natin sa unang tingin ay mukhang magkakontra, kapatid na Ansel. Oo, kontrapelo ito, no? Para kung titignan natin, kaya nga gusto itong liwanagin ng ating kapatid. Kasi po, parehong meron tayong nababasa sa Bible. Meron tayong nababasang predestination, anong ibig sabihin nun, at meron tayong nababasang free will. Ibig sabihin, yung may kalayaan ang tao na gawin kung ano ang gusto niya. Kasi pag dun sa predestination, lumalabas ay no choice ka na. Parang hindi mo na napili kung saan mo gustong pumunta. Parang ikaw inilagay na lamang doon sa sitwasyong yun. Okay? So, pag-aralan po natin ito para maliwanagan po natin ang itinuturo po ng banal na kasulatan. So, ang una nating puntahan, yung free will. Ito, alam po natin na marami na nakakaalam sa atin na ito'y umiiral. Hindi lamang sa Bible, kundi maging sa sanlibutan. Okay? Itong tinatawag na kalayaan. Pero merong mga bansa, kapatid na Ansel, na masasabi nating parang sila'y hindi nagkaroon ng ganitong napakagandang pribilehyo na mabuhay na malaya. No? May mga ganung bansa po. Nakakalungkot yun. No? Pero gusto natin puntahan ang pahayag ng Biblia tungkol dito sa tinatawag na kalayaan. Basahin natin ang pahayag ng Biblia, kapatid. Okay? Sabi po dito sa Galatia, sa 5:13, sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig
ay mga lingkurad kayo. Malinaw po dito sa talatang ito na sinasabi ng Biblia na tayo'y tinawag sa kalayaan. Partikular po, binabanggit ito sa mga Kristiyano na ang mga lingkod ng Diyos ay binibigyan ng Diyos ng kalayaan. Tinawag sa kalayaan. Kung atin pong nalalaman ng pangyayari sa sanlibutan, sa mga tao, dumating din po kasi yung sandali na ang tao po ay namuhay sa pamamagitan ng kautusan, kapatid, no? Lalo partikular ang Israel na nung ibigay yung kautusan sa kanila, ang nakita natin doon, sila'y naalipin nung kautusang yon. Subalit ngayon, ang sinasabi ng Biblia ay sa mga tinawag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, tayo po'y tinawag sa kalayaan. Pero kung titingnan po natin, ang talagang damdamin ng Diyos, kapatid na Ansel, sa bagay na ito, ang nais ng Panginoong Diyos para sa mga tao, niliwanag naman yan diyan sa susunod na talatang babasahin natin. Ako. Sabi po dito sa ikalawang Korinto sa 3:17, ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Ayun, so nililiwanag, kung saan nandun ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. So kapag tayo po ay tumanggap ng Espiritu ng Panginoon, binibigyan niya po tayo ng kalayaan. So pinapakilala na ang Diyos na siyang lumikha sa atin, ang nagnanais na tayo po ay magkaroon ng kalayaan. Kaya naman makikita natin sa maraming mga bansa, marami nabubuhay sa kalayaan. O minsan nga lang, sumusobra sa kalayaan ng iba. Yung iba naman, nakikita nga natin na pinigilan nila yung kanilang mga mamamayan sa kalayaang ito. Na ang nangyari po sa kanila, nagkaroon nga ng tinatawag na parang slavery, na nagiging alipin yung pong mga tao doon sa kanilang mga bansa. Pero ulitin natin, ang Diyos, ang ibig niya, ang tao po ay maging malaya. Ngayon, kung pupuntahan natin ang katunayan nito, makikita natin na totoo na ang nais ng Diyos, kapatid, ay magkaroon tayong kalayaan. Mula noon, mula pa nung sa panahon ng paglalang, kay Eva at kay Adan, hanggang sa kasalukuyang panahon, ay umiiral po yung tinatawag na freedom. Yun ang gusto po ng Diyos. Anong katunayan? So, kung magbabanggit tayo ng mga pangunahin, di yung po kay Eva at kay Adan. Hindi po ba binigyan sila ng kalayaan ng Diyos na magdesisyon para sa sarili nila? Sabi nga nung iba sana po, pinigil na lang ng Diyos si Eva nung kakainin niya na yung prutas. Diba? Para daw hindi na tayo nagkasala. Ganun ang sabi ng iba. Pero hindi nga po ganun ang nais ng Diyos sa tao. Mamaya malalaman natin, kapatid, kung bakit ibig ng Diyos na ang tao ay magdidesisyon siya sa sarili niya. Okay? So makikita natin, si Eva at Adan, binigyan ng Diyos ng kalayaan na magpasya tungkol doon sa pagkain ng punong kahoy. Ayan na po doon sa halamanan. Okay? Tapos, yung bayang Israel, sa kanilang paglalakbay sa sanlibutang ito, binigyan din sila ng Diyos ng kalayaan. Ang sabi ng Diyos sa kanila, nilalagay ko sa harapan ninyo yung buhay at yung kamatayan. Ngayon, ang Diyos, dahil mabuti ang Diyos, ang sabi ng Diyos sa Israel, piliin niyo yung buhay para kayo'y mabuhay. Ayan na po. Ang problema po, kung pinipili ng tao yung kamatayan, kaya siya namamatay. Pero, kung ang Diyos po ang tatanungin, kung anong gusto ng Diyos para sa atin, yung makabubuti para sa atin. Ayan, no? So, may kalayaan. Buhay, kamatayan. Ayan na po. Pagpapala, sumpa. Laging ganun ang Panginoon Gusto mong pagpapala, ito gawin mo. Pag gusto mo masumpa, di itong gagawin mo. Siguradong masusumpa ka. So,
may kalayaan. Ganun po ang ating Panginoon. Okay, kaya lang laging may warning ang ating Panginoon. Pero may kalayaan. Okay, kahit sa pagkain. Di ba? Malaya tayong makakakain. Ngayon, lalo sa panahon natin ngayon, wala namang restriction. Okay? Ano pa ang pinaka mahalaga dito sa mga kalayaang ito? Pagdating po sa panahong Kristiyano, sa panahon natin, nung dumating ang ating Panginoong Kristo, ayan na po, bagamat kung titignan po natin parang last chance na ito, kapatid, ng mga tao para sa kaligtasan. Pero ganun pa man, may kalayaan pa rin. Binigyan pa rin po ng kalayaan ng Diyos ang mga tao. Nakita po natin, ano yung kalayaan? Yung kalayaan na magdesisyon ka kung maniniwala ka o hindi. Sasampalataya ka ba o hindi? Sinasabi ng Panginoon kung ano benepisyo. Pag sumampalataya ka kay Kristo, meron kang buhay na walang hanggan. Pag hindi ka sumampalataya, parurusahan ka, mapapahama ka. Yun ang nakalagay doon sa talata. So, nakikita natin, kapatid, di ba? May kalayaan ng tao. Sumampalataya ka, maliligtas ka. Pag hindi ka sasampalataya, parurusahan ka. Ayan. So, mamili ka. Ganun ang Diyos Ang Diyos, gusto tayong maligtas ng Diyos. Gusto niya, makamta natin yung mabuting buhay, magandang buhay para sa atin. Pero, pinapipili tayo ng ating Panginoon. So, nakikita po natin dito, kung ang pinag-uusapan po ay yung bang predestination na sinasabi na para bagang itinatalaga na ng Diyos yung tao, ayan na po, halimbawa, yung gusto niyang maligtas, itatalaga niya na doon. Hindi ka na kailangan mamili, kapatid, pagka gano'n. Wala yung desisyon. Oo, kung ako sa sarili ko, kung halimbawa, ako'y destined to be saved, kahit anong gawin ko, ligtas na ako, kapatid. Di ba? At ikaw naman, kung ikaw ay destined to be punished pagdating ng araw, kahit anong pagpapakabait. Sigurado parurusahan ka dahil ikaw ay destined. So, hindi ganun ang nakikita natin. Nakikita po natin sa paglalang ng Diyos sa tao, binibigyan niya ng kalayaan ang mga tao mula noon hanggang ngayon. Ayan, no? Kaya nga kahit pati sa pagboto sa totoo lang po, no? Paghalal. Ang Diyos po, ang ibig niya, ang tao, kahit yung Israel, ang gusto ng Diyos, sila'y magkasya na lamang kung tutuusin doon sa nilalagay ng Diyos na mamumuno. Kasi yun ang makakabuti para sa kanila Pero dahil gusto ng Israel na maghalal ng hari, o di sabi ng Diyos, sige, hayaan mo silang maghalal ng hari nila. Nakita niyo po? So, binibigyan ng Diyos ng kalayaan ng tao. Maghalal kayo nang ilalagay niyong mamumuno sa inyo. Kaya tayo po, kagaya sa bansang ito, o di may kalayaan din tayo. Di ba? Ilagay niyo kung sino gusto niyong mamuno sa bansa niyo. Mapaupo. O mapaupo. Kaya lang, sinasabi ng Panginoon kung sino dapat mo ilagay. Diba? Dahil lalawa rin ang pwede mong katunguhan. Laging ganun Eric, Sa free will, merong palaging good tsaka bad consequence. Oo, ganun. Ayun, no? So, yun ang kailangan tatandaan natin. Na dito, may dahilan ng Panginoon kung bakit hinahayaan niya na mag-decide ka, kapatid, no? So, yun ang una nating puntahan. Okay? Ano ba ang isa sa pangunahing dahilan bakit ibig ng Diyos na tayo mismo ang magpapasya sa sarili natin? Lalo na nga kung ang pinag-uusapan po ay yung paglilingkod sa Diyos, yung pagsunod sa nais ng ating Panginoon. Yun muna ang tingnan po natin. Okay? Basahin natin. Nandito tayo sa free will, Kapatid na Ansel, nililiwanag natin. Mamaya natin puntahan yung predestination. Okay? Basahin po natin. Sige. Sabi po dito sa awit, sa chapter 100, verse 2, Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Ayan, pansinin niya, Gusto ng Panginoon, ganito po, Kung maglilingkod tayo sa kanya, ibig niya may kasayahan.
Kasi po pagka po ididikta sa atin, ayan, no? Wala tayong kalayaan. Halimbawa, persado ka. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan ka maglingkod sa Panginoon. Hindi po masaya yon. Tama po. Alam natin yan eh. Pag ginagawa mo isang bagay na hindi bukal sa loob mo, hindi ka magiging masaya. So magagawa mo lang yung maglingkod na may kasayaan sa Panginoon kung ginagawa mo yan ng kusa. Ayan, no? Naaawit ka at magpupuri ka sa ating Panginoon. Mahirap pong umawit pag malungkot ka. Di ba, kapatid? Ako, totoo yun. Siyempre, alam natin po yan dahil kumakanta tayo eh. Ngayon, bakit ka aawit? Pag masaya ka. Kailan ka magiging masaya? Pagka kusa mong ginagawa. Ganun ang gusto ng Diyos. Maglilingkod kayo sa akin, sasambahin niyo ako, gawin niyo yan ayon sa inyong kapasyahan. Ayan, no? So, kailangan maging malinaw po sa atin ito. Kaya nga po nakikita natin sa ngayon na may mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Kaya lalong malabo makita mo sumamba sila sa Diyos. Hindi sasamba sa Diyos yun, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Pero, ganun pa man, ang tanong nabubuhay ba sila? Nabubuhay po? Nabubuhay, kapatid, di ba? Nagtatamo sila ng pangangailangan nila? Nagtatamo sila ng pangangailangan nila. Doon ipinakikita ng Diyos na siya ay Diyos na nagbibigay ng kalayaan sa mga tao. Na ang Diyos, ginagalang niya yung iyong desisyon. Di ba? Ganun ang gusto mo. Sige. Ayan, di ba? Ayaw mo sumamba sa akin? Bahala ka. Nasa sa'yo yun. Hindi kita pipilitin. Ganun po ang ating Diyos eh. Maglilingkod ka sa akin? Maglingkod ka na masaya. Na may kagalaan. So nakikita niyo po, kaya gusto ng Diyos ang tao'y gagawa ayon sa kanyang sariling pasya, may kalayaan, sapagkat ang nais ng Diyos, gawin natin ito nang mula sa ating puso. Dahil sa totoo lamang naman po, kahit dito sa lupa, sa nakikita natin, kahit sa pamilya natin, sa ating bahay, kapag tayo kikilo sa loob ng bahay ng hindi naman bukal sa puso natin, napipilitan tayo, di po ba? Hindi rin maganda kapatid, di ba? Hindi maayos yung magiging ating pagsasama. Ganoon din po sa ating pakikitungo sa Diyos. Ayan po. Kaya nga, makikita natin, miski sa pagbibigay, ayan po, kung tayo nagkakaloob sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, basahin natin, kapatid. Ang sabi po dito sa 2 Korinto, sa 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ayun, miski sa pagbibigay. Ayaw ng Diyos ng napipilitan, kapatid. No? Sabi ng Biblia, iniibig ng Diyos yung nagbibigay ng masaya. Masaya. Ayan, no? Nakita niyo po, ito, mangyayari lang ito pag may kalayaan ng tao. Pag binibigyan siya ng kalayaan na magpasya kung magbibigay ka o hindi. Ayan na po. So, pagka ginagawa mo yan ng kusa, yung pagbibigay, nagiging masaya yan sa iyong kalooban. At kung masaya ka sa ginagawa mong yan para sa Panginoon, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay nalulugod. Nakita po natin. Kaya po pala ganun, ano? Kaya po pala nais ng Diyos na magkaroon tayo ng kalayaan sa pagpapasya kung anong gagawin natin. Lalo na sa paglilingkod sa Diyos. Hindi tayo pinipilit ng Diyos. Hindi tayo pinipwersa ng Diyos. Ano po? Kasi ang Diyos ay hindi Diyos na parang, kumbaga sa tao ay diktador. Hindi ganun po ang Diyos eh. Ha? Ang Diyos natin ay Diyos na lubhang umiibig, ano? Diyos na mapagpahinuhod, Diyos na mayaman sa awa, makatwiran ng Panginoon. Makatwiran. No, lalo na doon sa pagbibigay, di ba, Kari? Paano kung pipilitin tayo ng Diyos wala naman tayong may bibigay. Yan, oo. Bigat-bigat ng ganun ba? Oo, sa iba, pag sa gobyerno, pag sinabing kailangan ka magbigay, alam mo, magbibigay ka.
Kahit na hirap ka, kailangan ka magbigay. Kahit na masama ang pakaramdam mo. Di ba? Sa Diyos, hindi po. Gusto mo magbigay sa akin? Siguraduhin mong yun kagustuhan mo. Ayan, no? Nakikita po natin, ito po ang Diyos. Binibigyan tayo ng kalayaan. Okay? Ngayon, dito po sa babasahin natin, ipapakita sa atin kung ano po yung talagang katunayan na ang Diyos, hindi talaga niya pinipilit ang tao Ang gusto niya, ang tao ay magkusa. Halimbawa, gaya po ng malaman ng tao na meron Diyos na gumagawa ng mabuti sa atin, na siyang dapat nating lapitan, paglingkuran. Ayun, kung tutusin, pwedeng sabihin ng Diyos sa isang simpleng utos lang na kilalanin niyo ako, sambahin niyo ako. Ganun lang, di ba? Direkta. Sasabihin niya sa lahat ng mga tao. Gustong ipaalam ng Diyos sa lahat ng mga tao na meron Diyos sa langit, na dapat niyong sambahin, at dapat niyong paglingkuran, at dapat niyong sundin. Pero tingnan niyo po ang ginagawa ng Diyos. Ayan. Para ipakita dito na ang Diyos po ang nais niya magkusa ang tao na gawin ang bagay na ito. Basahin natin. Sabi po sa Gawa, sa 17, talatang 26 hanggang 27. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan, upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maupuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Ayan, nakikita natin, no? Yung ginagawa po ng Diyos para sa mga tao. Ang Diyos po ang gumagawa ng lahat ng ito Ano po? Una, nilagay niya ng mga bansa yung bawat tao. Pinagbukod-bukod niya ang mga tao para magkaroon ng mapayapang pamumuhay. May mga boundaries po yan, yung bawat bansa. Kasi kung walang boundaries yan, mag-aagawan yan, mag-aawa yan. Gaya nga na nangyayari ngayon pag gusto sakupin yung isang lugar, di ba? Bomba lang. Di ba? Pero nakikita natin na dahil ang Diyos, kapayapaan, nilalagay niya sa ayos yan, yung bawat tahanan na yan ng mga tao. Tapos binibigay niya yung pangangailangan ng mga tao. Yung mga pangangailangan tao para mabuhay, yung kanilang mga pagkain. So, lahat ng probisyon na kailangan ng tao para mabuhay, binibigay po ng Diyos yan. Anong layunin ng Diyos? Upang kanilang hanapin ang Diyos. Ayan. Ano po ang nilalayo ng Diyos? Anong nais ng Diyos na gawin ng tao? Hanapin siya ng mga tao. Pero kung sa kabila ng ginagawa ng Diyos na ganito po, ayaw ng taong hanapin siya, o di wala rin pong magagawa dun. Ano po? Wala rin pong magagawa. Hindi para puwersahin ng Diyos ang tao. Nasasabihin ng Diyos ako lahat na nagbibigay sa inyo nito Ako lahat ng gumagawa nito. Sa tao po kasi ganun Kaya kailangan. Usumbat. Kailangan ganito. Sumunod kayo sa akin. Gawin nyo to. Gumanti kayo. Maglingkod kayo. Hindi po ganun ng Panginoon Nakikita natin, Ano lang ang nais ng Diyos? Magkusa ka, kapatid, Hanapin mo ako. Alamin mo yung kalooban ko. Paglingkuran mo ako. Ayan. Pero, kusa. Yung may kasayahan ka. Ayon sa pasya mo. Nagpapasalamat ka. Naniniwala ka na ako ang gumagawa ng lahat ng yan sa iyo. Nakita po natin. Kaya nga, kapatid na Ansel, dito po dumarating ang galit ng Diyos sa mga tao Bakit po? Kasi, ang nakita niyo sa iba, imbis na pasalamatan siya, iba ang pinasalamatan. Yung mga larawang inanyuan. Yun ang pinaglingkuran. Nakita natin. Ang sinamba nila, yung nilalang, kaysa sa lumalang. Kaya nakita niyo po kung gaanong paghihinanakit at galit ang dumating sa Diyos sa mga tao. Sapagkat hindi na nga siya sinambat pinaglingkuran, ang ginawa, ang sinambat pinaglingkuran, yung mga bagay na nilalang.
na lalong nagpagalit sa ating pong Panginoon. Ayan, no? So, kung titingnan po natin, sa ngayon, nakikita natin na ang Diyos po ay hindi po yan ang damdamin ng Diyos o hindi po yan ang kaisipan ng Diyos. Wala po sa pamamaraan ng Diyos yan, kapatid na Ansel, na na ang tao po ay pilitin sa isang bagay. Ayan, na labag sa kalooban ng tao. Ay kita natin binibigyan ng Diyos ng kalayaan yung tao na magdesisyon para sa sarili niya. Okay? Gusto ng Diyos, lalo sa paglilingkod sa Kanya, ang gusto ng Panginoon, magpasya kayo ayon sa puso nyo. Okay? Ngayon, para makita po natin na talagang ang Diyos ang gusto niya, ang tao ay magpasya sa kanyang sarili. Ito po, babasahin natin tong talatang to para makita natin na dahil ang gusto po ng Diyos pagdating ng araw, ang makakasama niya, kapatid, ay yung talagang tunay na umiibig, sumusunod at nagtitiwala sa Kanya. Tingnan niyo po, ito po yung ipararanas niya sa mga tao para lang mangyari yung sinasabing yung sinasabi ng Bibliang pagnanais ng Diyos, na ang makakasama niya ay yung mga tunay na naniniwala sa Kanya. Basahin natin. Unang Pedro 1:7, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya, na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Ayun po, nakita natin, pahihintulot ng Diyos yung mga pagsubok na yan sa buhay ng tao, lalong-lalo na nga sa mga mananampalataya. Sapagkat ang nais ng Diyos, pagdating ng araw, yung mga sumasampalataya ay madatnan ng ating Panginoon sa kalagayan niya, kapatid. No? Kapuri-puri, sabi sa ikararangal, di ba? Sa ikaluluwalhati. Ibig sabihin, ang nais ng Panginoon, yung mga tao sa kanila pong pananampalataya sa ating pong Panginoong Kristo, ayan na po, sila'y dumanas ng mga pagsubok at mga pagtitiis para pagdating ng araw, maging karapat-dapat po sila na makasama po ng Diyos. Kung ang gagawin po ng Diyos basta pipiliin lang, kapatid, predestination, pipili-piliin lang niya yung gusto niyang piliin. Di po ba? Paano po yan? Pagdating mo doon, kung hindi ka naman, wala naman sa puso mo yung, di ba? Yung iyong pagkakapili sa iyo. Hindi ka gagawa ng maayos doon sa lugar na yun. Nakikita po natin. At maaring gumawa ka pa ng kasamaan doon sa lugar na yun. Pero kapag ka po, ikaw ay isang mananampalataya, na nagpasya ka na sumunod sa nais ng ating Panginoon at maglingkod sa Diyos, dadanas ka ng maraming mga pagsubok at pagtitiis. Yung lahat ng yun ay pagtitiisan mo, kapatid, paghihirapan mo yun, pagsisikapan mo yung mga bagay na yun. Ayan. Dahil sa iyong pananampalataya sa Diyos, dahil sa iyong pag-ibig sa Diyos. Kaya pagdating ng araw, sinisiguro ng Biblia sa atin, kapatid, ang makakasama ng Diyos, mga subok, mga tunay na mananampalataya at mga tunay na mga umiibig sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga may mga tinatawag na testing period yan. Magdidesisyon ng tao po sa bagay na yan. Ayan, po, nakikita natin, may pagpili kang gagawin, may pagpapasya kang gagawain. Ikaw ang magdidesisyon sa sarili mo. Hindi ka pepersahin ng Diyos. At hindi gagawin ng Diyos na basta ka ilagay sa isang bagay nang hindi sa iyong kapasyahan. Kasi po, ang Diyos po ay makatarungang Diyos Ang Diyos po, sa kanyang pagiging makatarungan, dalawang bagay ang gagawin niya sa tao base sa kanyang ginawa. Basahin natin, kailangan maging malino ito. Okay. Na hindi ko mo may kalayaan ng tao,
ibig sabihin, kung ano man ang maging resulta ng gagawain niya, wala siyang kinalaman doon. Basahin natin, kapatid. Sabi po sa Galatia, sa 6:8, sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. So, nililiwanag. Pag tayo po, ang ating pong mga pinagsikapan sa sanlibutang ito, na gawin yung mga bagay na may pakinabang lang sa laman, tinitiyak ng Biblia sa atin ang magiging bunga niyan, kasiraan. Ang ibubunga niya sa atin yung pagtatamo ng mga bagay na may kasiraan. Ayan na po. Mga bagay na makapagpapahamak sa tao. Yan ang ginawa mo. Sinunod mo yung mga bagay na yan, kapatid. Mga pagsunod sa mga kalayawan ng laman. Yan ang desisyon na. Nagdesisyon ka sa sarili mo na yan ang gawin mo. Hindi maglingkod sa Diyos. Hindi sumunod sa Panginoon. Piliin ang gusto ng sarili. Sumunod sa layaw ng katawan. Sabi ng Biblia, aanihin mo dyan ay kasiraan. Pero, sabi naman ng Biblia, pag sumunod ka sa nais ng Espiritu, sa nais ng Diyos, ginawa natin yung nais ng ating Panginoong Kristo, naglingkod tayo sa Diyos na may kasayahan. Ano sabi po ng Biblia? Ang ating pong kakamtin, matatamo pagdating ng araw. Ayan na po. Buhay na walang hanggan. Nakita po natin. So, pinapakita dito na hindi ko mo may kalayaan ay hindi tayo mananagot doon sa mga bagay na gagawin po natin. Pinapakita sa atin ng Biblia na kung bagamat binibigyan tayo ng Diyos ng kalayaan, pero pinapakita na tayo po ay may papananagutan sa mga bagay na ating pagpapasyahan. Kung anong pipiliin natin, ibibigay ng Diyos sa atin ang bunga nun. Yung pong resulta, bunga, kapatid, kabayaran ng mga bagay na ating pagdidesisyonan. Pinili natin ang buhay, mabubuhay tayo. Pinili natin ang kamatayan, mamamatay tayo. Pinili natin ang buhay na walang hanggan, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pinili natin ang kaparusahan, parurusahan po tayo pagdating po ng araw. Yun po ang nililiwanag sa atin ng Biblia. Yan po ang panuntun ng Diyos. Ganito po ang pamamaraan ng Diyos sa mga taong nilikha niya. Binibigyan niya tayo ng kalayaan, pero nililiwanag sa atin, mananagot tayo sa mga bagay na ating ginawa, sa mga bagay na ating pinagpasyahan. Ayan. So nakikita natin na nakasalalay po, kapatid, no? Ang kaligtasan natin, saan? Dito sa ating pipiliin. Ayan na po. Gusto nating maligtas? O di piliin natin si Kristo. Malinaw naman po yun . May buhay na walang hanggan tayo. Ayaw nating maniwala. Sinisiguro ng Biblia, mapapahamak tayo, kapatid. O ngayon, malinaw na po sa atin yan. Puntahan natin yung sinasabing predestination. Ano po bang ibig sabihin nun na may nababasa rin sa Biblia na para bagang itinatalaga ng Diyos? Nakatakda na. Na itinakda. Oo, nakatakda na. Na kumbaga sa hindi ka pa man pinanganganak, nakatakda ka na para maligtas. Ba? Ang gandang isipin, ano? Na talagang may katakdaan. Okay? So, tingnan natin, po? Ito po kasi yung pangunahing pinagbabasihan nila dyan. Okay? Sabi po dito sa Efeso, sa 1:4-5, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig, na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya, ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. May binabanggit dito, no?
pinili, ayan, no? Itinalaga. Ayan, po yung mga salitang yan, parang nantingin natin, talagang destinado eh. Pero kung mapapansin ninyo, yung pinili, anong layunin? Upang maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So, may purpose dito eh, na sinasabing pangangailangan nung pagpili para maging banal at walang dungis. So, yung purpose ang pupuntahan natin dito eh. Bakit ba meron sinasabi ritong kinakailangang piliin at italaga para maging banal at walang dungis? At ang sabi diyan, sila'y itinalaga, ayan, no? Nung una pa, sa pagkukupkup. Ibig sabihin, tinatalaga sila para kupkupin. Para sa ibang banggit po yan eh, ampunin, adoption eh. Nung una pa, kailangan kang maitalaga na kailangan kang ampunin. Ayan, sabi dito, para maging anak. Ayan na po, sa pamamagitan ni Hesukristo. Ibig sabihin, may binabanggit dito na pamamaraang sinasabi ang Biblia na kinakailangan mangyari sa tao para ano siya? Para siya ay maging anak. Kukupkupin para maging anak sa pamamagitan ni Hesukristo. So, yun ang puntahan natin. Yung pong layunin na yun. Ano yung isang layunin? Sabi doon, para gawing banal. Diba? Walang dungis. At yung isa, sabi doon, para maging anak. Kupkupin para maging anak. So, anong ibig sabihin? Yan po ba'y particular sa isang tao lang? Ayan, kasi pag tinignan natin yung basa, sa unang pagbasa, parang kung titignan natin, para bagang pumili ng tao, di ba? Na parang italaga sa bagay na yan. Pero, tingnan natin tingnan po natin sa bandang baba, basahin natin, para makita natin kung sino talaga yung nililiwanag dito. Opo. Sabi po sa 10 hanggang 11, sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon, upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nangasa sa kalangitan at ang mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Sa Kanya, sinasabi ko, tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaga na niya tayo ng una pa ayon sa pasya niya ang gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Kaya kung mapapansin natin dito, kapatid na Ansel, sa mga nanonood, pag pinansin nyo po yung talata, mapapansin nyo dyan, merong gagawin pagtitipon di ba? Sa lahat ng mga bagay kay Kristo. Hindi lamang po pala yung mga tao sa lupa, pati yung mga nasa langit. Di ba? Mga bagay na nasa sangkalangitan, mga anghel. Kasi nagkaroon din ng revolusyon dun Di ba? So, kailangan tipunin din po lahat yung mga nasa taas. Nakita niyo po? So, ibig sabihin, may binabanggit dito na layunin ng Diyos na ano po, na ang lahat sa langit at saka sa lupa, ang lahat ay tipunin. Ayan, sa pamamagitan ni Kristo. Nakikita natin na nung una pa man, ito na po yun, nung una pa man, ay pinasyahan na ng Diyos to. Tinalaga na ng Diyos. Na ang tao, maging ang anghel, lahat na ay italaga kay Kristo para maging banal at walang dungis at kupkupin bilang mga anak. Nakita po natin, yun po pala yung itinalaga ng Diyos. Ayan, na ang tao po at maging ang mga anghel sa lupa at sa langit itinalaga lahat sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin po nito, kung hindi po ito pinagpasyahan ng Diyos, wala na pong kahihinatnan ang tao at saka ang mga anghel na nagkasala sa harapan ng Panginoon. Kapatid, wala nang pag-asa. Dahil alam po natin na ang tao po nasa ilalim ng hatol dahil sa kasalanan Pero kung mapapansin natin, ito po, nung una pa man, ganito po kadakila itong kalooban po ng Diyos. Kaya kung tawagin to, hiwaga ng kalooban ng Diyos Mystery po ito Na parang kung titingnan natin, napakahirap na unawain, kapatid, na nung nangyaring ito sa tao,
at saka yung nasa langit, nagkaroon din kasi nga ng war doon. Parang mahirap nang maresolba, kapatid. Parang sasabihin mo. Sabi nga nung iba tagumpay daw yung kaaway sa sanlibutan ito, di ba? Kasi nakita eh. Nakita po ang paglaganap ng kasamaan dito. Pero hindi po nila alam na may plano po ang Diyos. Na kahit na sino po ay maituring na banal, walang dungis, kupkupin bilang mga anak dahil kay Kristo. Yun po yung ginawa ng Diyos Nung una pa man, plinano na po ng Diyos yan, na gawin. Na ang tao, maging ang mga anghel, ay tipunin ng ating Panginoon. Pero makikita po ninyo na yan po, merong may kondisyon, kapatid. Para makita natin na hindi ibig sabihin nung na dinestino na o itinalaga, ang ibig sabihin ni kahit sino yun. Di ba, kapatid? Kahit sino. Kasi pag sinabing basta ikaw itinalaga na, hindi kahit sino ka pa sa ayaw at sa gusto mo, di ba? Pero makikita po natin, may kondisyon Ito po, yung kasunod, babasahin natin kung sino po yung magkakaroon ng ganong kapalaran. Basahin po natin sa 13. Opo. Nasa kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Ayun, malinaw, kapatid, May kondisyon Ayan, Doon sa mga nakarinig ng aral ng katotohanan, ito po, itong ating pinangangaral na ito. Ebanghelyo ng kaligtasan, doon sa mga sumampalataya, sa mga nililiwanag, ang magkakaroon ng ganitong kapalaran na na maging banal, maging matuwid, kupkupin bilang mga anak, yung pong sasampalataya sa ebanghelyo ng kaligtasan. Sila po yung magkakaroon ng tatak ng Espiritu Santo. So nakikita natin, kaya ang ipinapaliwanag dito, ang gustong ipakita dito, bagamat yung layunin ng Diyos, yung pasya ng Diyos nung una pa man ay nakahanda na. Yun po ay pinagpasyahan na ng Diyos. Nakatalaga yun na yung anak niya ay kinakailangang magsakripisyo para tipunin ang lahat ng bagay sa langit at lupa. Nakita po natin, nakatalaga na si Kristo para sa bagay na yan. Pero, nililiwanag kung sino ang mapapasama po dyan, yung sasampalataya sa ebanghelyo. Kaya po, ang pinag-uusapan ngayon dito sasampalataya ka ba o hindi, kapatid? Ayan. Sa mga nanonood nating mga kababayan, yung hindi pa tumatanggap sa katotohanan ito, kinakailangan po sumampalataya tayo dito sa ebanghelyo ng kaligtasan. Pag hindi po, ay hindi tayo mapapabilang dyan. Yang magkakaroon ng napakagandang kapalaran na na dahil kay Kristo, mababanal ka, malilinis ka, magiging anak ka, tatatakan ka ng Espiritu Santo. Nakita po natin. So, yung po palang ibig sabihin nun, na yung sinasabing itinalaga na ng una pa, hindi ang itinalaga, yung tao, ayan, particular, isang tao, particular, tinalaga ng Diyos para iligtas. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun. Kundi ito po ay tumutukoy sa kabuuan ng plano ng Diyos. Na talagang ang tao po, maging ang mga anghel, ay babanalin sa pamamagitan ni Kristo at ililigtas pagdating ng araw. Gaya rin naman, ayan, nung tungkol naman sa kaparusahan. Hindi ko mo binabanggit na may kaparusahan. Ang ibig sabihin po nun itinalaga na ng Diyos na parusahan ng partikular na kung sino. Diba? Anghel man o tao. Basahin natin, kapatid. No? Sabi sa Mateo sa 25:41, kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa,
at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. So meron ditong binabanggit na apoy na walang hanggan na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ibig sabihin, nung una pa man, nakaredy na rin to, kapatid. Kung nakaredy na po, yung pupuntahan ng mga maliligtas, nung una pa man, nakaredy na rin po yung pupuntahan ng mga mapaparusahan. Ang sinasabing nakaredy na nung una pa man, yung pong lugar ng kaparusahan. Hindi yung mga tao o kung mga anghel man, nakaredy ng parusahan doon. Hindi po ganun. Nililiwanag po dito. Ito, yung sinasabi niyang mga taong mga hindi kumilala sa akin. Yan, no? Niliwanag dyan na mga hindi nagpakita ng kabutihan sa aking mga kapatid. Sabi ng Panginoong Kristo, pasaapoy kayong walang hanggan. Nakita po natin. So, hindi sila dinestino ng Diyos dun. Kundi, yun ang naging kanilang masasabi nating ano yung binasa natin kanina, kung ano yung iniasik mo, yun ang aanihin mo. Bunga ng kanilang mga gawa. Inani na nila. Yun, sabi doon, no? Kaya lang kasi, pagka kasi po titignan natin yung pahayag ng Biblia, parang ang lahat isinet na ng Diyos na ganun. Parang ganun ang titignan. Kasi sa unang tingin, dahil nga ang Diyos mayroon tinatawag na foreknowledge, yung bampao ng kaalaman, hindi pa man nangyayari, alam na ng Diyos lahat. Kaya, pag binabasa natin ang Biblia, parang iniisip natin na nakaprograma na to. Di ba? Na parang inayos na ng Diyos na ganyan. Nang ibig sabihin, kayo, dito kayo mapupunta, kayo dito. Hindi po ganun. Kundi dahil sinasabi ng Diyos kung ano ang kaganapan hanggang sa wakas, pinakita na ito yung mga napunta sa kapahamakan at ito naman yung napunta ron sa kaligtasan. Ayan. Pero hindi ibig sabihin, ulitin natin, na dinestino ng Diyos yung mga yun doon. Ayun, nakita natin, di ba kapatid? Malinaw na nakikita na po natin. Ganun po kasi ang kapangyarihan ng Diyos Isipin niyo po. Simula sa paglalang, nakaredy na hanggang wakas. Saka nakakita ng ganun kapatid na answer. Ang tao, minsan pag gumawa, hinihintay niya pa yung mga progreso bago siya gagawa ng pangungklusyon. Di ba? Ang Diyos po, simula pa lang ng paglikha, nakaredy na po yung destinasyon. Di ba? Dahil nakikita ng Diyos may ang haba ng projection ng Diyos Di ba? Kita niya na So ito, lahat ng mga maniniwala sa anak ko, makakasama ko. Lahat ng hindi maniniwala sa anak ko, papunta siya rito sa kaparusahang ito. So, ang nakatakda, Eric, ang destiny, yung kalalagyan. Yun, pero tama. Yung ilalagay. Oo. Parang ang hirap sabihin. Oo, yung ilalagay, ikaw magdidesisyon. Okay. Ayun, nakita natin. Pero nakikita natin yan, kapatid, pagka binabasa natin ang Biblia, nasa habag lagi ng Diyos Diba? Kung kahabagan ka, kahit masamang tao ka, darating ang sandali, kahit na napakasama mong tao kagaya ni Pablo sa harapan ng mga iglesia, masama siya kasi pinapakulong niya, pinapapatay niya yung mga Kristiyano. Pero dahil siya po'y kinahabagan ng Diyos, tinawag siya ng Panginoon. Hindi lang para maging alagad, kundi maging apostol. Isipin mo, di ba? Pero katakot-takot naman na hirap ang dinanas niya. Para makaganap siya sa tungkulin niya. Nakita natin. Pero yung habag pa rin ng Panginoon. Kasi kung hindi siya kinahabagan at hindi siya natawag ng Diyos, hindi siya naniwala sa ebanghelyong ito, wala po siya. Sigurado doon siya sa kaparusahan. Talagang walang ibang pagkakalagyan. Dalawa lang. Kaya po, malinaw po na yung pong paglalagyan sa tao at maging sa anghel pagdating ng araw, dalawa lang po. Isa sa piling ng Diyos at isa ron sa kaparusahang walang hanggan. So, naka-ready na po yun. Ayan, mamimili na lang po tayo kung saan natin gustong pumunta. Gusto po natin sa buhay na walang hanggan, sumampalataya tayo kay Kristo. Ayan na po, maniwala tayo sa Panginoon. At tinitiyak nga kapatid, ito po ang destinasyon ng mga maliligtas o yung mga sasampalataya kay Kristo. Sabi po sa Juan, sa 10, 27 hanggang 28,
Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawi ng sino man sa aking kamay. Kung titingnan natin, kapatid Nancel, yung salita ni Kristo sa mga tupa, pansinin niyo po, parang parang nakadestino na hindi na sila magagalaw. Hindi aagawin ng kaaway, di ba? Sabi diyan, tiyak na meron ng buhay na walang hanggan, hindi malilipol. So parang sasabihin natin, bakit yan po? Parang tinitiyak na sigurado na talaga yung mga yan. Sigurado na po talaga. Bakit? Mga tupa na po yun Sino ba yung mga tupa? Di yung sumampalataya na. Ayan, po. So pag sumampalataya ka kay Kristo, tapos sumunod ka sa ating Panginoon, ay destinado ka na talaga sa buhay na walang hanggan. Pero kailangan ka muna sumampalataya. Nakita po natin, kailangan ka munang sumunod sa ating Panginoon. At bibigyan niya tayo ng walang hanggang buhay. Sigurado po ang kaligtasan. Nakita po natin, kung na kay Kristo ka. Pero pag wala tayo kay Kristo, alam na po natin. Sigurado din naman po tayo sa kaparusahan. Yun naman po ang nakakalungkot doon. Tinitiyak din po ng Biblia yun. Kasi ang salita ng Diyos po ay tapat at tunay At sigurado po na aanihin ng tao ang ayon sa kanyang ginawa. Kaya, ayan dito sa huling talatang babasahin natin, makikita po natin, ayan ang kapalaran na naghihintay saan? Doon po sa mga sasampalataya kay Kristo. Tinitiyak po ng Biblia ito. Mga sigurado po ito na mga makakasama ng ating Panginoon. Kaya kapag nandito tayo sa ganitong kalagayan, sigurado po na makakasama tayo ng ating Panginoong Kristo. Basahin natin, kapatid. Unang Tesalonica 4:16-17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Ito po ang mga mangyayari. Ayan po, sa mga huling panahon. Ang isa sa pangunahing kaganapan na hinihintay ng lahat ng mga Kristiyano, yung pagbabalik ng Panginoong Kristo. Makikita natin dito na pagbabalik ng Panginoong Kristo, ito po yung mga siguradong isasama niya. Ayan, po? Sino po? Yung mga sa Kanya, namatay sa Kanya, nabubuhay na mga nasa Kanya. Ibig sabihin, yung mga sumasampalataya at sumusunod sa Kanya. Pagbabalik niya, yung namatay, bubuhay niya, namatay po sa Kanya, yung mga kay Kristo po. Pero pagka hindi kay Kristo, maiiwan po yun sa libingan. Hindi pa mabubuhay ang kapatid. Left behind. Left behind niya, tama. Ang kukunin niya, yung mga namatay sa Kanya, at yung mga nabubuhay na mga sa Kanya rin. So, sama-sama po yan. Lahat ng mga Kristiyano, mga sumusunod kay Kristo. Po? Sama-sama pong lahat yan. Kasama sa ating Panginoon. Yan pinapakita na ito po yung tinatawag na kaganapan ng mga pangako ng ating pong Panginoong Diyos. Saan? Kanino? Sa lahat ng mga sasampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga po, ang pag-asa ng tao sa ngayon, yung pagsampalataya sa ating Panginoon. Yun ang nais ng Diyos na gawin ng tao. Ayan po. Dahil ang Diyos ay makatarungan, hahatulan niya ang tao ayon sa mga bagay na pinagpasyahan niyang gawin. Nakita po natin? Kung ayaw niyang maniwala sa anak ng Diyos sa ngayon, hindi siya pipilitin ng Diyos. Hahayaan ka lang ng ating Panginoon. Ayaw mo maniwala? Ayaw mo sumampalataya? Bahala ka. Kaya lang, kapatid, malungkot. Nakakalungkot to. Bakit? Pagdating ng araw, parurusahan ka ng Diyos.
Pero kapag ka naman sumampalataya ka sa ating Panginoong Kristo, nakinig tayo sa Diyos, tinitiyak naman sa atin na meron tayong buhay na walang hanggan at makakasama natin ang ating Panginoon. Kaya nga, habang may pagkakataon pa po, ayan, no, lalo po sa ating mga kaibigan na hindi pa po lubos na tumatanggap sa ating Panginoon, habang may pagkakataon pa po, tanggapin na natin ang Panginoong Kristo. Sampalatayanan natin ang ating Panginoon. Magpasya na po tayo na ilibing ang ating mga kasalanan. Magsisi po tayo. Pumunta tayo sa tubig. Magpabautismo tayo. At tayo po ay lumakad sa panibagong buhay. Nandun po ang ikaliligtas ng bawat isa sa atin. Ayan, no? So, malinaw po ito. Malinaw ang pahayag ng banal na kasulatan. Nagkaroon lamang, kapatid, ng nakikita natin na parang misinterpretation sa tao. Saang punto po? Doon sa punto na ang binigyan nila ng particular na ibig sabihin pagpapaliwanag tungkol sa predestination. Yung tao. Ano po? Yung tao. Parang ang lalabas namili ng tao ang Diyos na itatalaga niya. Hindi po ganun ang gustong sabihin. Ang sinasabi nga doon sa kabuuan eto tong church, pinili ng Diyos. Ayan, no? Para sa ating Panginoong Kristo. Ang ibig sabihin, pagka tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Kristo, kasama po tayo doon sa mga pinipili para sa ating Panginoong Kristo. Ayan, ano ba? Ang kailangan po, pagsampalataya. Kaya sana po ay naging maliwanag po sa atin ito. At kung meron pa po kayong gustong liwanagin dito, ay ipaabot nyo lamang po at bibigyan din po natin ng daan yan sa mga susunod natin pong mga pag-aaral. Okay? Salamat sa ating kapatid na Boyet na nagbigay sa atin itong napakagandang topic na to para maliwanagan po natin. Bagamat yung free will ay malimit nating nababanggit, pero itong predestination ay hindi po natin masyadong tinatalakay. Ayan, no? Pero ngayon, naliwanagan natin yung layunin ng Diyos. Ayun. Kasi nga, parang mamimisinterpret mo yung layunin ng Diyos na para bagang idinidestino niya na ang tao ay maligtas o mapahamak. Hindi po. Idinidestino niya ang tao na maging kay Kristo. Ang ibig niya, ang tao ay lumakip kay Kristo, sapagkat ang kaligtasan ng tao ay na kay Kristo. Ang ibig sabihin, hiwalay kay Kristo, walang pag-asa ang tao para po sa kaligtasan. Kaya sana po, marami pa pong tao ang makakilala kay Kristo habang may oras pa, kapatid, no? Habang nagpapahinuod ang Diyos. Alam niyo po, maraming tao sa buong mundo, milyon, baka hindi lang, bilyon, ang mga hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon. Kasi nababaltaan natin, di ba? May mga non-Christian religion, ang dami rin po. Hindi lang milyon, mukhang bilyon din O isipin po ninyo. Sana po, habang may oras pa, kaya po i-share po natin ito, no? Para yung iba po magkaroon din ng pagkakataon para sa kaligtasan. Okay? So, hanggang dyan po ang ating pong programa. At bago po tayo tuluyang matapos, muli tayong lalapit sa ating Panginoon at atin din pong ilalapit. Ayan na po. Ang kagalingan po ng ating mga kapatid, ng ating pong mga kasamang nanonood ngayon dito. Ayan na po. Meron dito mga prayer request. Si Jenny. Yung opera po. Ayan po. No? Si Grace. Okay. So, si anak po ni Sister Hannah, si Princess. Sige po. Sama-sama po nating ilalapit sila sa ating Panginoon para po sa kanilang kagalingan. Ang ating pag-asa po ay nasa Diyos, sapagkat ang Diyos po ang nagpapagaling ng ating mga sakit, at sa pamamagitan po ng panalangin ng pananampalataya ayon sa Biblia ay dinirinig ng Diyos ang ating pong mga dalangin. Sama-sama po tayong manalangin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na nasa langit, siyang kataas-taasan, kami po'y muling nagpupuri, sumasambat, lumuluwalhati sa iyong banal na pangalan. Amen. Na nagpapasalamat kami, Panginoon, sa gabing ito, sa mga aral mo na muli mo pong ipinaunawa, itinuro sa amin, sa pamamagitan ng iyo pong mga banal na kasulatan. Salamat sa iyong banal na spirito na lagi pong gumagabay at nagpapaunawa
nagbibigay ng karunungan, nang sa gayon, sama-sama po naming malaman ang iyong mga kalooban. Amen. At kami, Panginoon, ay makapamuhay ng naaayon po sa iyong mga kalooban. Amen. Panginoon, salamat po sa iyo, sa iyong pagpapahinuhod, na patuloy mo pong inihahayag ang mga katotohanan ito, sapagkat ang nais mo, ang mga tao'y maligtas at makaalam ng katotohanan. Amen. Loobin mo nawa, Panginoon, na ang mga katotohanan ito ay makarating sa marami, sa mga taong ibig mong maligtas. Nawa, Panginoon, ito po ay kanilang tanggapin, sampalatayanan. Loobin mo po na ito'y maunawa ng bawat isa, nang sa gayon, ito po'y magliwanag sa aming puso't isipan, maging daan upang sampalatayanan namin ang iyong bugtong na anak, na siyang tanging pag-asa ng bawat isa sa amin sa ikaliligtas. Amen. Loobin mo nawa na marami pang mga kaluluwa ang marating ng pangangaral na ito, na nawa, Panginoon, habang ikaw po'y nagpapahinood sa sanlibutan, magbunga po ito ng kaligtasan sa marami. Amen. Panginoon, amin din pong inilalapit sa iyo sa mga oras na ito ang mga taong may mga karamdaman, ang mga mahal sa buhay ng aming mga kapatid. Panginoon, aming inilalapit sila sa iyo na naway iyo po silang kahabagan, sapagkat ang kagalingan po nila ay nasa iyo. Kahabagan mo po ang aming pong mga mahal sa buhay, sina Ka Belen at Ka Ivy Terago, ang anak po ni Ka Hana, si Princess, amin din pong idinadalangin si Ka Danilo Cardaño, at ang anak po ni Jenny na si Grace. Panginoon, kahabagan mo po sila, sapagkat tunay na ang pag-asa nila ay nasa iyo. Sila po ay lumalapit sa pamamagitan ng programang ito, sapagkat may buo silang pag-asa, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siya pong nagpapagaling ng aming mga karamdaman. Amen. Panginoon, hipuin mo po sila, nang sa gayon sila ay magsigaling. At loobin mo nawa, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga kagalingang iyong ipinagkakaloob, mas lalo pa pong tumatag ang kanilang mga pananampalataya. Amen. At sila, Panginoon, ay lalo pang magsumigasig sa paglilingkod sa iyo. Amen. At kung dumarating man ang mga ganitong karamdaman, loobin mo rin po na ito'y aming maunawaan, upang ito'y magsilbing gabay sa bawat sa amin na makapamuhay ng nararapat sa iyong harapan. Amen. Panginoon, kami umaasa ng mga dalangin namin ito ay dininig mo na sa iyong luklukan. Pinagkaloob mo ng aming mga kahilingan. Aming idinadalangin sa ngalan ng aming Panginoong Kristo, na aming dakilang Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Salamat pong muli sa inyo pong pakikinig, sa inyong pagsubaybay. Inaanyayahan namin kayong muli sa next Monday. Ganito pa rin pong oras, 7:30 po ng gabi. Dito po sa programang Tabak ng Espiritu. At nawa po, patuloy tayong kahabagan ng ating Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si kapatid na Eric, na sa inyo nagpapaalam na pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po si Cancel. Stay safe po. Good night po and God bless.